Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayo? Isang maulang araw po ngayon dito sa aming lugar dito sa New Jersey at kitang-kita nyo naman sa aking windshield At talaga namang panay ang patak ng ulan at gumagamit ng wiper Alright, despite this fact na binabati ko kayo ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit saan parte ng mundo kayo ngayon na andon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May ano ba ngayon? May 9, At papasok po ako ng trabaho. At ang temperatura ay 56 degrees Fahrenheit. Okay? Normal na ganito ang panahon sa ganitong klima sa ganitong panahon, spring season, Kailangan po ito ng mga pananim. Itong ulan na to. Okay, so since ano ba ngayon? Biyernes ng umaga. So sa Biyernes ng hapon o gabi na diyan sa Pilipinas, So kung dito ay alas 7, diyan ay alas 7 naman ng gabi. 12 hours ang agwat ninyo kasi nasa daylight saving time, Anyway, so ngayon ay Biyernes, dapat ay meron na kayong listahan kasi Biyernes, Sabado, Linggo. Sa Lunes po diyan sa Pilipinas, May 12, ay kayo ay boboto na. Kami po dito, ako nakaboto na ako pero ang binoto ko lang po ay senador at party list. Yan lang po ang pwede kong iboto. Pero diyan po, siyempre boboto kayo. At pupunta kayo sa presinto at kayo ay mamimili ng inyong iboboto at para manungkulan sa gobyerno natin. Okay? Kung ko po sa inyo, dapat po kayo meron na kayong listahan. Dapat kayo may listahan na. Mahirap po kasing umasa kayo sa mga sample ballots na ibibigay sa inyo. Baka po kung anong sample ballot ang mga ibigay sa inyo ay yung mga sample ballot na hindi nyo naman gusto yung mga politiko at yun na lang ang kokopyahin nyo. Wag naman po sanang ganun, Magkaroon tayo ng sariling pag-iisip para pumili ng sarili nating kagustuhan. Okay? Para kung ako po sa inyo, kung kayo po ay merong access, kung kayo po ay may access sa comelec.gov.ph, website po yan. Lahat naman po naman siguro tayo ngayon ay marunong nang gumamit ng ganyan, comelec.gov.ph, okay? Ay makikita nyo po diyan, makikita nyo po kung anong itsura ng inyong balota. And you can pinpoint directly, pag nagpunta kayo sa comelec.gov.ph, binuksan nyo yan, ang lalabas sa inyo ay yung ballot templates ang nakalagay doon, ballot templates, and then pag clinic nyo yon ay lalabas kung ano ang region ninyo, okay? Tapos click nyo yung region nyo and then lalabas na kung anong bayan, kung saan kayo. Kunyari ay sa Las Piñas, okay? Sa Las Piñas, click nyo yung Las Piñas, kung anong kayong distrito, first district, for example. So, lalabas yon and then makikita nyo ngayon doon, Makikita nyo ang itsura ng balota nyo. Doon po sa first page. Sa first page ay naandyan po yung makikita yung mga kandidato ng senador. Diyan po sa kandidato ng senador ay meron pong 66 ata yun, 66, candidates for senator, nandiyan po ang pangalan, Diyan po sa mga senador, ay hanggang 12 lamang po ang inyong mapipili. Huwag po kayong magpalabis at masasayang yung inyong balota. Huwag nyo rin pong pilitin ang sarili nyo na kumpletuhin ang 12. So kung ang napipili nyo lang apat na kandidato,
For example, ay itong sila Bam Aquino, si Pangilinan, Heidi Mendoza, o kaya si Luke Espiritu. Kung apat lang ang napipili nyo, which is good, ayun na lang po ang iboto nyo. Huwag na kayong magdagdag, ano? Dahil baka yung idadagdag ninyo ay yung mga maaalala nyo at na mga sikat na nagbubudot. Ano? At baka mabudol kayo. Ano? So, wag na po kayong mag-isip ng iba pa. Ano? At ang makikita nyo lang at maiisip nyo lang ay yung palagi nyong naririnig sa inyong isip, sa inyong sa inyo, sa tenga nyo, na lagi nyo naririnig sa mga every time na kayo ilalabas. Ano? So, kung ako sa inyo, kung wag nyong kumpletuhin kung hindi kailangan kumpletuhin, ano? Kung ano lang yung kagustuhan nyo. Okay, ang sunod na makikita nyo ay ibang mga local officials. Diyan pa rin sa first page, ano? Makikita nyo dyan kung sinong mga pangalan at kung sino yung governor or mayor, representative, vice mayor, mga councilors, ano? Diyan makikita niya. Bahala na kayo diyan, mamili kung sino mga gusto ninyo. Diyan sa mga konsehal, hindi rin kayo kailangan kumpletuhin kung ilan yung kailangan, ano? Kung ilan lang po yung po pwede para hindi masayang ang inyong boto. Kung hindi nyo naman gusto at ilan lang ang gusto nyo, kung ilan lang po ang gusto nyo. Okay? At huwag nyong kalilimutan yung second page. Doon po sa second page na ando naman po yung listahan ng party list. Ano? Diyan po sa listahan ng party list, isa lang po ang po pwede nyong iboto. Ano? Iisa lang. Okay? So, diyan po sa party list, sabay maging bobusisi din kayo dahil baka diyan sa party list ay hindi po talagang mga nakarapat dapat ang mahalal dyan, ano? Kasi kuminsan po yung mga political dynasty, yan po mga mararaming pera, sila po ay naggagawa ng party list para at ang pagnanalo nga naman ay di yung kanilang kamag-anak, anak, magulang, asawa, whatever, yun ang ilalagay nila. Ano? So, pandagdag nga naman sa kita ng pamilya, ano? Tingnan nyo pong mabuti at busisiin ninyo kung ano ang mga plataforma ng mga party list na yan. At kung sino yung uupo. Ano? Kung sino ang uupo. Okay? Alright. Kuminsan na napapaisip tayo, no? Nakikita natin sa mga surveys ngayon ay ang mga political dynasties ang nangunguna, lalo na sa senador. At kahit na diyan sa ating mga local officials. Pustahan tayo at karamihan dyan sa inyong lugar o sa mga nakikita nyo dyan ay political dynasties or matatagal ng mga trapo, traditional politicians, mga negosyante na wala namang inisip kung hindi magpalago ng kanilang tumigil sa pwesto at magpalago ng kanilang negosyo. Kuminsan napapaisip tayo, despite the fact na tayo ay salita ng salita, tayo ay halos tayo ay mag-preach na parang pare, para kumbinsihin ang ating mga kababayan na iboto at bumoto ng tama para sa ikaluunlad ng bayan. Pero makikita pa rin po natin ang nangunguna sa mga survey ay yan pa rin mga political dynasties na yan, yung mga trapo na yan, pare-parehong mukha, pare-parehong apelyido. Pero alam niyo po, hindi naman po talaga dapat tayo sumurrender. Surrender should not be a part of our minds. Hindi kasi po pag hindi tayo bumoto, tayo sumurrender na. Ibig sabihin ay talagang lalo po silang mamamayagpag diyan, lalo pong matutuwa pa yung mga ganyan, yung mga sikat na tao na wala namang nalalamang gawin sa gobyerno kung hindi magpayaman at limasin ang kaba ng bayan. Di ba? So, huwag po tayong sumurrender. Dire-diretso lang ang laban.
ipaliwanag natin kung may pagkakataon. Ako nga po, kahit kakaunti na kikinig dito, baka sakaling may makikinig sa akin at may maniniwala dito kasi mga sinasabi ko, magbumoto tayo ng tama. Tingnan natin kung sino yung mga taong tapat at may posibilidad na gumawa ng tama sa gobyerno, no? At ito naman po, kung sakali man at bumoto tayo ngayon, ng isang bago o luma, at pagkatapos at manalo man yon, abay dapat po nating sisingilin yung mga yan habang sila'y nasa pwesto. Anong ibig sabihin ng singil? Hindi po tayo manghihingi ng pera, no? Sisingilin natin sila sa mga sinabi nila, sa mga pinangako nila na wag naman sanang mapako. At kung yan po ay mapako, ay wag na po nating iboto sa susunod. Napaka tanga na natin kung iboboto pa natin uli sila. Ganong niloko na tayo sa simula pa lang. Nung una pa lang ay niloko na tayo. Okay? So, again, nakikiusap ako, na sana pag-isipan yung mabuti kung sino ang inyong mga iboboto. Tigilan na po natin, huwag tayong sumunod sa survey. Natatandaan ko po kasi noong ako'y bata, alam niyo yung election pinagpupustahanan eh. Di ba? O sino mang sino magtatap sa senador, meron pong sino mananalong mayor. Kaya pag nagpupustahan ganyan, siyempre pag may pusta ka, mangangampanya ka doon sa taong pinagpustahan mo. Right? Ipipilit mo ngayon na manalo yung isang tao para manalo ka rin sa pusta mo. Mali po di ba? Mali. Maling-mali. Okay? Dapat tayo ay tumitingin at huwag tumitingin sa plataforma ng bawat tao, bawat kandidato, at tingnan natin kung magagawa nila ng tama ang kanilang trabaho. Kung meron ba silang kapabilidad, kapasidad at kredibilidad para gawin ng tama ang trabaho nila kung sakali sila ay maluluklok sa kanilang opisina. Okay? At kung tayo po ay naloko na minsan, wag na po tayo magpaloko ulit. Bumoto naman tayo ng ibang tao. Padalawa, isa pa nga pala po, yung mga political dynasty, pigilan na po natin yan. Huwag na niyong iboto ang mga political dynasties na yan. Why? Kasi po ang dynasties at serbisyo ay hindi nagsasama. Hindi po yan nagsasama hand to hand. Kasi po, ang mga political dynasties, kaya po yan mga naandiyan, ay nagsiservisyo lang sa kanilang pansaniling kapakanan. Hindi po yan nagsiservisyo sa bayan. Okay? Hindi po yan kayo pinagsisilbihan kung hindi po yung pinoprotektahan nila ang kanilang mga negosyo. Okay? So, pag-isipan nating mabuti ang ating iboboto. Meron po tayong 2 araw para ilista at pag-isipang mabuti ang ating mga iboboto. Okay? Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Bye-bye.